Bumelta ho ngayon si VP Sara Duterte sa mga nagsasabi, nako, hindi na raw po masasagot ng Vice Presidente yung mga aligasyon laban sa kanya dahil sa napatay na po o na-archive na ng Senado ang impeachment complaint laban po sa kanya. Sabi po ni VP Sara Duterte, nako, handa ho siyang sumagot at talagang punto per punto lahat po ng mga aligasyon na may kinalaman sa yung nilalaman po ng articles of impeachment tulad po sa isa po diyan yung confidential funds. Yun po ang sabi po ni VP Sara, sasagutin niya ho yan. At kahit na hindi po natuloy ang impeachment, pero meron siyang pasubali. Subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at huwag pong kalimutan na i-like at i-share at kayo po yung magkomentaryo. So sabi po ni VP Sara, sasagutin niya yan, pero sa tamang forum. Yun ho, kasi alam ko saan-saan eh. Ngayon may mga nagbabantahon ako sa ang gagawin ho ng ibang mga kritiko ho ay gagamitin na naman yung budget deliberations, 'di ba? 'Di ba? Yung budget ho ng Office of the Vice President sasalang ho ulit yan sa mababang kapulungan ng Kongreso at doon huli ay tatanungin na naman. May mga nagsasabi ho, lalo na ho yung Makabayan Black, na kanilang uungkatin yung issue po ng confidential funds. Mukhang, hindi na, sabi ni BP Sara, sa tamang forum, mukhang hindi yun ang tamang forum. Pero pakinggan ho natin itong payag ni BP Sara Duterte. Topic lang po. Ma'am, now that dineclare na ng unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na rin ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Okay, so yun po at ang binabanggit ho ni VP Sara Duterte, yan po ay bilang tugon at pag-sopla dito po sa ilang mga kongresista at ang napakinggan ko yung sa sa Makabayan Black na dahil sa nalalapit na po yung muling deliberasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso dito po sa taunang pambansang budget ng bawat departamento ay kanilang muling uungkatin daw ito hong issue ng confidential funds. Sabi po ni BP Sara, hindi, dapat sa tamang forum. Di magkaso kayo at di ba nag-file na po sila ang mababang kapulungan diyan po sa ombudsman. So kapag hihingan po sila ng tugon ng ombudsman, doon sila magsusumite. Pero diyan po sa House of Representatives, mukhang walang aasahan po yung ating mga kongresista. Kasi moro-moro lang daw ho yan at kung ano-ano mga tanong, siyempre, alam naman natin na budget ho pinag-uusapan sa taong 2026 tapos uungkatin nyo yung 2022, 2023, ipaubayan na lang ho at talagang kung gusto nyo pong maparusahan o mapanagot ito pong si VP Sara sa mga sinasabing di umano na maling paggamit ng pondo, ang tamang forum po dyan ay ang ombudsman. 'Di ba? Pagkatapos pa sa ombudsman, iimbestigahan. Pag nakita ho at nakakuha ng matibay na ebidensya ang ombudsman na meron po siyang nalabag sa batas, ay iaakyat po yan sa Sandigan Bayan para sa formal na paglilitis. At alam nyo ho, kapag siya po'y napatunayan na nagkasala, kulong ho ito. So yun po ang binabanggit ng marami. Bakit gusto nyong ipilit ang impeachment?
dito na lang ho para mas maganda at kasi alam niyo ho 'pag sa korte, mas may malaking tyansa po 'di ba ang akusado na makapag-ano, latag ng kanyang mga ebidensya at 'di ba kung anong rason tugon sa mga aligasyon, 'di po ba? At tungkol ho siyempre sa budget kasi yan po ay mukhang gagamitin na naman na pamamaraan ng mga kritiko ni VP Sara Duterte. Inaasahan na rin na ho, mukhang hindi ho talaga wala hong pakialam ang si VP Sara Duterte at nag-submit na ho sila no sa Department of Budget and Management ng pondo at inaasahan na raw po ni VP Sara Duterte na bahagi ng maaring panggigipit sa kanya, baka bawasan na naman ho itong budget ng OBP. Pakinggan ho natin. Yes, budget hearing. Well, it will be the same no, as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence. Okay, so yun po ang binabanggit po ni VP Sara Duterte. So inaasahan na raw po nila na yung pong yung budget ng OBP ireretoke na naman at pakikialaman po ng ng mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa yun nga po talagang hindi naman daw po nagbago ang administrasyon, ang pangulo pa rin si Marcos Jr. at ang speaker si Speaker Romualdez. So inaasahan na raw po nila na kakaltasan na naman yung kanilang budget ho mga kababayan. Kaya nga 'di ba sa mga nakaraan hindi na ho nila basta pangsweldo na lang ho ng mga staff o empleyado diyan po sa OBP at kung ano mang mga sa operasyon yung mga operating expenses o kung ano man, yun na lang ho ang hiningi nila. At wala na ho kasi inaasahan ho nila na talagang ganun ho, no? Kakaltasan at syempre, kalaban ho, kritiko At ito, sumugat din ho itong si VP Sara Duterte sa sinasabing na pala absent. Nag-absent na mga ang mga politiko. Meron ba silang na hindi katulad halimbawa sa Senado o sa House of Representatives, may mga sesyon pero ang presidente at vice presidente, wala yan, anytime ho yan, 24/7 at kung saan man nila gustong pumunta. Ganun ho yan. Ito, pakinggan ho natin. Absence mo po daw. Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you, ma'am. Okay, so yun po ang tugon. Kasi alam niyo may binabanggit si Yusek Claire Castro na parang ubos na raw yung mandatory leave of absence ng Vice Presidente. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng talino ito pong si Yusek Castro. Empleyado ba si VP Sara? Wala. Ang presidente at ang vice presidente halos magkaparehas ang ang trabaho at yung kanilang status estado ng kaso ng kanilang panunungkulan at ang pagkakaiba lang yung presidente nakaupo, ang vice presidente reserba. Yun lang ho. Pero kahit saan niya gusto pumunta, mag-iikot siya dito po sa ating bansa at maging sa abroad dahil sa marami ho tayong Pilipino doon, wala ho siyang wala hong pakialam ang isang Yusek. Di po ba? Na kung saan question niya kung saan gusto pumunta ng vice presidente. Sabi nga
BP Sara eh. Hindi ko naman talagang gusto yan na mag-iikot eh. Pero yan po ay tawag ng tungkulin. Kasi kailangan niya raw puntahan yung mga yung ating mga Pilipino doon, yung Filipino community sa abroad, para makausap din at makuha yung sentimiento. Dahil sa iba, marami na raw frustrated o dismayado na raw po sa kasalukuyang administrasyon. Yun po ang dahilan kung bakit ito pong si BP Sara ay umiikot at nagpupunta sa abroad. Pero hindi po yun hindi po pamamasyal. At sa mga sa mga opisyal ng gobyerno, wala hong hindi ho masatuturing na kapag hindi yung nagli-leave ho yan, absence. Wala po. At hindi po katulad sa isang pangkaraniwang empleyado, 15 days na vacation leave, 15 days na sick leave, ganun ho. Pero sa mga tulad do sa presidente at vice presidente, wala po yan. So yan lang po ay talagang siyempre asahan natin, lalo na itong si Claire Castro, alam niyo naman ho, talagang isa po ito sa mga tumatakol at para batikusin ito pong si BP Sara Duterte. Okay, yan lang po mga kababayan at ulitin natin sa pangkalahatan. Sabi po ni BP Sara, yung mga nagtatanong, yung mga gustong sagutin niya, yung issue po na hindi nasagot dahil sa na-discredit po ang impeachment, sasagutin niya sa tamang forum. Hindi po diyan pwede sa budget hearing na yan. At yung sinasabing madalas siya nag-absent, paninira lang po yan. Kasi wala naman wala naman siyang sesyon na atinan, di ba? Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.